nawala na ako ng believe Lacson call out Amy Marcos. Ito po over un-Filipino Luneta spectacle. Ito po tila nawalan po ng amor. Diba? Nawalan po ng amor ang ating Blue Ribbon Chair Ping Lacson kay Amy Duterte. Kahit sino naman Alam niyo po, naririnig ko sa mga kasi tayong Pilipino po, makapamilya po talaga tayo Diba? Yung intact natin within the family, yung relationship natin within the family is talagang intact po. And nasa culture po natin ang pagmamahal sa pamilya. So kapag may nag-aaway po na magpapamilya, medyo nadi-discourage po tayo. Lalong-lalo na po kung ang pamilya pong lalong-lalo na po to ay nagsisiraan, 'di ba? Nagsisiraan. So marami pong mga Pilipino kasama na po si Ping Lacson na nahihiya sa ginawa ni Amy. Na sobrang nandidiri po sa ginawa ni Amy. Bukod pa si Amy na kapag nagsisinungaling po si Amy, umahaba po yung baba niyan Kada sinungaling, umahaba yung baba. Kaya hindi po talaga Marcos yan, Duterte yan Amy Duterte, di ba? Amy Duterte. Ayan po yan. At sabi nga ni Lacson, Amy is so kadiri. Di ba? Alam niyo po ba, sobrang baho ng ugali niyan? Gusto niyo ba malaman? Gusto niyo malaman talaga? Eto, bigay lang sa akin to ng presidente. Magkausap kami kanina Kaso, bawal ko daw i-share Pero share ko ba sa inyo? Share ko ba sa inyo to? Share ko ba? Sandali lang Eto, share ko ba? Sandali lang. Ito ito Sinare sa akin ng presidente to. Kita niyo po yun? Kita niyo po kung gaano ka walang ya? Tingnan mo Kita niyo? Kita niyo po? Yan po si Amy Marcos. Malademonyo. Yan po si Amy Marcos. Kasuka-suka ang ugali. Kasuka-suka na yung muka. Kasuka-suka pa yung ugali. Hinawi po si Lola na gusto lang pong dumikit kay Apo Lakay. Ayan po si Amy Marcos. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi po kasundo yan ni Presidente. Okay? Hindi po kasundo ni Presidente yan, Bongbong Marcos. Kasi nga po, masangsang ang ugali. Salbahe, adik. Hindi po yan nag-alaga kay Apo Lakay. Si BBM po nag-alaga ng gusto kay Apo Lakay. Wala pong ginawa yan kundi mag-adik sa Morocco. Yan po yan. Ang ginawa niya, mag-adik, kumabit sa ibang asawa. Yan po ang ginagawa ni Amy. Kaya wag po kayo magpapaniwala dyan. Yung iba, proud na proud. Dati, natatandaan nyo yung sinasabi na nila Marlica. Wala pa rin kaming tiwala sa'yo, Amy. Sabi ng mga DDS, naku, Amy, tigilan mo kami, wag mo kaming utuin. Ano pa sabi ng mga DDS? Naku, gagawin, spy ka, Amy, ispayan mo pa kami. Ngayon, nung pumunta sa INC rally, putek, iba na. Iba na nung pumunta sa INC rally. Aba, iba na timplada. Iba na timplada ng mga DDS. We love you, Amy. We love you. Sabi ni na Marpuday, I love you, Amy. Sabi ni Yari Roque na mahilig sa supa. Amy, ikaw na. Amy, ikaw na. Amy Marcos. Amy Marcos ang panalo. Laging panalo. Nag-iba na mga luga pagkat kumampi na sa kanila. Pero dati sinusuka. Pero dati talagang pinandidiriyan.
Pag may pakinabang, yan ang gusto nila. Ganyan ang mga DDS na naglalapot ang luga. Oh, ngayon mahal nila si Amy. Bukas hindi na naman pag ano. Ganyan yan eh. Oh, ganyan yan. Yan po ang tunay na ugali ni Amy Marcos. Na proud ang mga DDS ngayon. Sa inyo na yan. Ha? Isaksak nyo sa baba nyo. Ha? Di ba? Sa inyo na yan. Isaksak nyo sa baba nyo. Sama ng ugali niyan. Biro mo, ulitin ko lang sa mga kapapasok lang. Tignan nyo po ginawa sa matanda. Sa nagsasabi pong mascot yan, hindi po mascot yan. Si Amy Marcos po yan. Baka akala nyo mascot. Ganyan po talaga yung mukha niya, mukhang mangkukulam. Mukhang mangkukulam po talaga yan si Amy. Kaya yung nagsasabi pong, ay mascot yan. Ba't ganyan naman ang haba, pa-triangle yung mukha. Ganyan po talaga ang mukha niya noon. Ganyan siya mukha. Dahil nga sabi ko sa inyo, kaya pa-triangle yan. Yung kumadrona, putik inihila. Akala ng kumadrona, suwi. Sabi, ma'am, suwi po kayo. O, ganun ba? Ba't nung nakita ko yung kinapanong ano, hindi naman suwi? Eto po, hawak ko na po yung paa. Ginagano, no? Eto po, ma'am, tignan. Ay, ma'am, sorry po, ma'am. Ma'am, sorry. Hindi pala paa itong hawak ko. Kala ko po paa, kala ko po suwi. Sabi, ulo po pala. Ulo po pala. Normal po pala yung bata, hindi suwi. Kaso po, nahila ko lang po kasi medyo mahaba po itong baba. Oh. Diba? Ayan po yun eh. Ayan po yan. Kaya ganyan po ang itsura niya. Triangle yung mukha, pababa. Diba? Bukod sa ganun, okay lang sana eh. Ganyan na itsura mo eh. Diba? Ganyan na itsura mo. Bumawi ka man lang sana. Saan? Sa ugali. Kaso kitang-kita nyo naman, no, ang sama ng ugali. Ang sama talaga ng ugali. Ganyan bang isang Marcos? Hindi ganyan ang Marcos na nakilala natin. Ang Marcos na nakilala natin, matulungin sa Pilipino, kagaya ni Apo Lakay, makamasa. Oh. Pero si Amy, kakaiba po talaga ang ugali. Hindi nagbe-blend sa Marcos. Diba? Disgrace to the family of Marcos. Di ba? Sabi ng kumadrenas, ma'am, sorry po. Huwag niyo po akong ikasuhan. Ano ba nangyari? Kala ko po suhi. Kala ko po paaw yung hawak ko. Ang haba po kasi ng baba ng anak niyo. Oh. Di ba? Oh. Ngayon, Amy, total nagpayag ka ng saloobin mo. Baka naman pwede, ilabas mo yung mga ebidensya mo. Kasi kami nga dito, nakakalkal namin yung mga ebidensya mo. Mga ebidensya mong masama talaga ugali mo. Ayan o. Baka pwede, pakita mo naman ngayon kung yung mga ebidensya mo na talagang nag-ano. Balita ko, naghahanap-hanap ka na naman uli ngayon ng bagong pasabog. Oh, nagko-consult ka na naman ngayon para makagawa ng kwento. Oh, di ba? Ano, nagko-consult ka na naman ngayon na para makakuha at masiraan si Epelisa dahil hindi mo matanggap. Ang alin, hindi mo matanggap na binutata ni Epelisa. Hindi mo matanggap. Di ba? Oh. Yan po, topic natin. Saglit, isa pa. Kung hindi ka sa kilagot, man, ako si isang mainit man, ang tamat ninyong congressman. Okay, dito po tayo dito. Sinupalpal ni Epelisa ang baba ni Amy. Baba niya. Pakinggan nyo to.
Isang mainit na sagutan sa loob ng mismong angkan ng mga Marcos ang muling umukit sa balita matapos ang tila pabibong pagbubunyag ni Senador Amy Marcos. Putik, tignan mo naman yung mukha, oh. Ganyan. Ano ba mga yan? Ang sarap tusukin ng karayong parang nanay, oh. Puro botox, eh. Parang masarap tusukin ng nakakagigil. Yung parang nana na gusto mong talagang, paputukin, nakakagigil yung mukhang botox, eh. Diba? Grabe. Totoo yung mga DDS dyan, putik kadiri. Sa isang malaking rally, sumagot ang unang ginang ng bansa, si Liza Araneta Marcos, at hindi lang ito simpleng pagtanggi. Ating balikan noong Lunes, 17 ng Nobyembre 2025, sa naganap na malaking rally ng INC, nag-iwan ng matinding salita si Senador Amy Marcos nang akusahan niya ang kanyang nakababatang kapatid, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng matagal ng pagkalulong sa ilegal na droga na aniyay lumala pa ng pakasalan nito ang unang ginang. Binanggit pa ni Amy na tila may gawirin sa ilegal na droga ang mismong unang ginang at ang kanyang pamangkin si Sandro Marcos, akusasyon na mabilis namang itinanggi ni Sandro. Sa gitna ng malaking eskandalo, inilabas naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang isang pahayag na tila nagpatilamsik sa debate. Sa isang larawan na kumalat online, matindi ang kanyang tugon na nakasaad sa Ingles, "I won't argue with you anymore because after all, you're my husband's sister and I respect Mommy Imelda. Pero yung mga statements mo, fake. Kasing fake ng mukha mong etokada." Retokada? Retokada pa Oy ko! ngayon? Aray! Pa niya ang mas pinalawak na pahayag na tila nagbibiro. And speaking of fake news, welcome to entertainment, Pinoy style. Para sa mga Pilipino na nanonood, ang pahayag ay isang tila malakas. Aray ko, sakit nun, no? No? Alam nyo, peki po yung post. Pero ang masakit doon, sinare ni Madam Lisa yung post. Peki po yung post, pero sinare ni Madam Lisa yung post. Aray ko, parang sinabi din, di ba? Parang sinabi din na talagang botox ang mukha mo. Na blow na patama sa kanyang hipag at isang matapang na pagpapahiwatig na ang issue ay tila sarswela lamang sa politika. Pero sino nga ba si First Lady Liza Araneta Marcos? Si Marie Louise Liza Cacho Araneta Marcos ay hindi lamang isang simpleng may bahay. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies at Bachelor of Laws sa Ateneo de Manila University at nag-aral pa ng postgraduate courses sa Criminal Procedure sa New York University. Bago siya naging unang ginang, siya ay isang abogado at propesora ng batas sa iba't ibang prestihiyosong universidad sa loob ng halos 30 taon, kabilang ang Far Eastern University, Northwestern University, St. Louis University at kasalukuyan ay nagtuturo sa West Visayas State University. Siya rin ay nagtatag ng 2 law firm. Ang kanyang matapang at hindi pagpapalampas na sagot ay malinaw na tugon sa personal na atake ni Senador Amy Marcos na pumasok na sa usapin ng pamilya at karangalan bilang isang bihasang propesora ng... Ayun po, hindi natin matanggap talaga eh. Alam mo, okay lang eh. Ako po, para sa akin, in my own opinion, Your Honor, Mr. Che, it's okay that you accuse Bongbong Marcos. Okay? It's okay for me, but I cannot accept the fact that even, Your Honor, Mr. Chair, even the kids of our, the son of our president is dragged, you know what I'm saying, is dragged in this fake news. You know, you have no conscience, Army Marcos. Okay? You are tita of those son of the president. Okay? You never care about their future. And we all know that is so fake news. But in your demonic propaganda, you still include the president's sons. You're so father crazy, Amy. You should seek a mental hospital, okay? But I think the mental hospital is not enough for your crazy ass bitch.
batas at abogado, sanay siya sa pagtimbang at paggamit ng matitigas na salita. Sa pananalita ni First Lady Liza, tila ipinapakita niyang hindi siya uurong sa personalan, lalo na kung ang issue ay ginagamit para i-destabilize ang administrasyon ng kanyang asawa. Ang pagtawag sa pahayag ni Amy na fake news at ang pagtutumbas nito sa retokadang muka ay isang calculated na atake na lumayo sa pagiging isang tahimik na First Lady. Sa kabila ng pagiging seryoso ng issue, maraming Pilipino ang tila naaliw at natuwa sa diretsahan at sarkastikong tugon ng unang ginang. Ang linyang, kasing fake ng mukha mong retokada, ay mabilis na... Grabe, sakit nun, Amy. Di ba, mukha mong retokada, hindi si Ethel nag-post pero yung i-share ni Ethel yun. Parang sinabi na niya rin na retokada yung mukha mo. Putik ka. Mukha mo triangle, hayop ka. Ang utak mo nasa baba. Grabe ka, salbahe. Pati mga bata dinamay. Grabe. Ayoko na lang ma-high blood eh. Ayoko na lang ma-high blood. Kakainom ko na ng gamot eh. Baka ako na itakbo sa ospital. Diba? Ilang mga vlogger na po ang naitatakbo sa ospital as of the moment ha. Dahil po sa sobrang galit namin. Ilang vlogger na po ang naitatakbo sa ospital. Baka sumama na ako doon. Naging meme at instant classic sa mga Pinoy na sanay sa teleserye ng politika. Sa kanyang pagtatapos na Welcome to Entertainment Pinoy Style ay tila nagbigay ng selyo na ang matinding bangayan sa pamilya ng Pangulo ay isa na ngayong pampublikong palabas o sa madaling salita, isa na namang reality show na sinasadya o hindi ay nagbibigay ng libangan sa madla. Ayan ha. Ano po ang moral lesson natin sa tagpong ito? Okay? Magbibigay po tayo ngayon ng moral lesson kasi po ayoko yung ma-high blood. Ano po ang natutunan natin dito? Ang natutunan po natin dito na ang politika is politika. Ang pamilya is pamilya. Ang politika kailanman hindi mo pwedeng ihalo sa timbangan ng buhay. Dahil ang pamilya ay walang katumbas na kapalit dito sa ating mundo. Hindi mo pwedeng ibigay at isampa ang politika sa timbangan ng buhay. Lagi mong iisipin na numero 1 ang pamilya. Family first nga eh. Pero sa ginawa po ni Amy Marcos Duterte, de Baba, de Haba, de Triangulo, sobrang panglalapastangan na po to. Sa ginawa po ni Amy, wala po siyang respeto. Hindi lang po sa magulang niya. Hindi lang po sa... Wala siyang respeto sa sarili niya. Dahil kung totoo man na Marcos siya, dugo niya po ang winawalang niya. Sarili niyang dugo ang winawalang niya. Sarili niyang laman ang winawalang niya. Diba? Kasi politika yan eh. Hindi mo pwedeng aluan yan. Hindi mo pwedeng idamay as much as possible yung pamilya mo. Ang politika, ano ba ang pakinabang niya sa pamilya mo? Walang pakinabang yan sa pamilya mo. Dahil ang politika ay pakinabang sa ibang tao. Tama mali. So unay mo ang pakinabang na politika na pakinabang sa ibang tao kaya sa pamilya mo na sila ang dugot laman na namumutawi sa iyo at nasa iyong puso. Your Honor, it's crazy. Lagi natin unahin ng pamilya dahil ang pagpupolitika ay pagtulong sa ibang tao, pagpaprosper ng buhay ng ibang tao. Bago natin intindihin ang ibang tao, intindihin muna natin ang ating pamilya. Dahil kung ang core ng iyong family ay magulo, paano ka pa makakatulong sa ibang tao? Kung yung sarili mong pamilya ay bulok, kung yung sarili mong pamilya ikaw ang nagdudulot ng kabulukan, Your Honor, I submit. Goodbye.